Netanyahu nagalit. Nagpasabog ng bagong airstrike. Mga dating malalaking kakampi na bansa tila bumabaliktad na. Muling nagulantang ang mundo sa pinakabagong development sa Gaza War. Habang patuloy na bumabagsak ang mga bomba sa refugee camps, may mas malalim na laban na nagaganap sa likod ng mga kamera, ang diplomatic war sa pagitan ng Israel at ng mga Western allies nito. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit galit na galit si Benjamin Netanyahu sa allies niya? At bakit bumabaliktad na ang kanyang mga dating kakampi? Yan ang ating aalamin. Sa pinakabagong military offensive, muling tumama ang Israeli airstrikes sa iba't ibang parte ng Gaza. Hindi bababa sa 85 Palestinians ang namatay sa isang araw lang. Ang Khan Yunis, pangalawang pinakamalaking lungsod ng Gaza, ay muling naging target ilang buwan lang matapos sirain ng Israel ang buong lugar. Sa Deir al-Balah, 13 ang namatay sa isang strike. Sa Nuseirat Refugee Camp, 15 ang hindi na nakauwi. Sa Northern Gaza, tinamaan ang isang bahay at school-turned-shelter, 22 ang casualties, karamihan babae at bata. Pero hindi lang basta casualty numbers ang nakakagulat dito. Habang pinapatay nila ang mga tao, nagpapadala rin sila ng humanitarian aid. Confusing, di ba? Humanitarian aid na ipinapadala ng Israel sa Gaza. Pagkatapos ng mahigit 3 buwan ng total blockade, pumayag na ang Israel na magpadala ng minimal aid sa Gaza. Pero ang sinasabi nilang tulong, katiting lang daw kung ihahalin tulad sa pangangailangan ayon sa UN. 5 lang ang unang trucks na pumasok noong Lunes. Ngayong Martes, mga dosenang trucks na ang dumadaan sa Kerem Shalom Crossing, may flour para sa bakeries, baby food, medical supplies. Pero ang problema, hindi pa umabot sa mga tao ang aid na ito. Bakit? Dahil pinipuwersa ng Israeli military na mag-reload pa ang aid workers sa ibang trucks, kaya naubusan sila ng oras. Isipin ninyo, habang nagmamadali na ibigay ang tulong, may ganyang komplikasyon pa. Ang mas nakakagalit, dati 600 trucks kada araw ang pumapasok sa Gaza. Ngayon, dosena na lang per day. Ibig sabihin, bawat isa sa 2 million na tao sa Gaza, ilang gramo lang ng pagkain ang matatanggap. Ayon kay Netanyahu, nagpasya siyang magpadala ng konting aid dahil sinabihan siya ng mga allies na hindi nila siya masusuportahan habang kumalat ang mga larawan ng gutom sa Gaza. In short, PR move lang ito para hindi masama ang image nila. UK nagalit kay Netanyahu, trade suspension at sanctions. Hindi lang France, Canada at ibang bansa ang galit kay Netanyahu. Ang United Kingdom sinesuspend nila ang free trade negotiations at nag-impose ng bagong sanctions laban sa Israeli settlements sa West Bank. We're horrified by the escalation from Israel, sabi ni UK Prime Minister Keir Starmer sa Parliament. Hindi na raw sila makatiis sa nangyayaring blind violence sa Gaza. Ang diplomatic breakdown, Netanyahu versus the West. Sa isang heated statement, direktang sinupalpal ni Benjamin Netanyahu ang tatlong mahahalagang allies ng Israel. France's President Macron, UK Prime Minister Starmer, at Canada's Prime Minister Trudeau. Ang dahilan? Ang tatlong leader ay nananawagan ng immediate ceasefire at nagbabanta pa ng sanctions, pero hindi laban sa Hamas, kundi laban sa Israel. Ayon kay Netanyahu, for 18 years we had a de facto Palestinian state. It's called Gaza. And what did we get? Peace? No. We got the most savage slaughter of Jews since the Holocaust. Matindi ang salita, pero may punto ba siya? Ang Gaza ay kontrolado ng Hamas simula year 2007. Sa loob ng mahigit 10 taon, walang Israeli settlers o military presence doon. Technically, autonomous state na nga ito. Pero ang naging resulta ay hindi kapayapaan, kundi ang October 7 attacks na ikinamatay ng mahigit 1,000 Israelis. Ang tanong, sino ba talaga ang may kasalanan? Ito ang pinaka-shocking na development. May Israeli politician na mismo ang nag-criticize sa sarili nilang government. Si Yair Golan, leader ng opposition Democrats Party and a retired general, ay nagsabi sa radio na nagiging outcast among nations na ang Israel. Ang pinakamatinding statement niya, a sane country doesn't engage in fighting against civilians, doesn't kill babies as a hobby, and doesn't set for itself the goals of expelling a population. Siyempre, nagalit agad si Netanyahu. Tinawag niya ang mga sinabi ni Golan na wild incitement at disgraceful anti-Semitic blood libels. Pero ang tanong, bakit may Israeli na mismo ang nagsasalita na ganito?
Rare ang ganitong criticism mula sa loob ng Israel. Karamihan ng Israelis, kahit galit kay Netanyahu, hindi naman nila kino-question ang military operations. Pero ngayon may nagsasalita na. Hamas nagpasalamat sa Western leaders. Ito ang pinakamasakit na parte para kay Netanyahu. Ayon sa kanya, nagpasalamat pa ang Hamas kay Macron, Starmer, Trudeau dahil sa kanilang demand na itigil ang giyera. Bakit? Dahil ang message ng tatlong leader ay nagbibigay ng signal na dapat tumigil na ang Israel habang pinapayagan nilang mag-survive ang Hamas. Sa perspective ng Israel, ibig sabihin nito ay hinayaan na lang nila ang mga pumatay sa kanila noong October 7 at huwag nang habulin. Kaya nga raw nagpapasalamat ang Hamas dahil binibigyan sila ng lifeline para mag-regroup, mag-reload at ulitin ang massacre. Ang nakatagong political chess game. Sa likod ng lahat ng ito, may tatlong malaking players na gumagalaw ng mga piyesa. Una ay ang Iran. Hindi aksidente na naging radical ang Gaza pagkatapos ng Israeli withdrawal. Ayon kay Netanyahu, kapag naging Palestinian state ang isang lugar, ang Iran ay agad na nagpapadala ng mga operatives para kunin ang control. Nangyari na ito sa Gaza, nangyari sa Lebanon, gamit ang Hezbollah, and baka mangyari rin sa West Bank. Ikalawa ang Western allies. Ang France, UK at Canada ay unti-unting lumalalayo sa Israel dahil sa domestic pressure. May malaking Muslim populations ang tatlong bansang ito at ang kanilang mga voters ay galit sa civilian casualties sa Gaza. Kaya political move para sa kanila ang mag-demand ng ceasefire kahit alam nilang hindi realistic. Pangatlo ay ang Israel. Si Netanyahu ay nasa sitwasyong alanganin. Kapag tumigil siya ngayon, mag-regroup ang Hamas at uulitin ang October 7. Kapag nagpatuloy siya, lalakas ang international pressure at baka ma-isolate ang Israel sa world stage. Sa bandang huli, sino ang may tama? Hindi ito isang black and white na issue dahil may mga valid na punto ang bawat panig. Sa panig ng Israel, tama sila na kailangang protektahan ang kanilang mga mamamayan na hindi maaaring hayaang muling makapagtatag ng puwersa ang Hamas at na walang kasiguraduhan na magiging mapayapa ang isang Palestinian state. Sa panig naman ng mga Palestinian, tama sila na may karapatan silang magkaroon ng sariling bansa, na napakahirap ng buhay sa ilalim ng occupation at na maraming inosenteng sibilyan ang namamatay. Sa panig ng Western allies, tama sila na kailangan ng humanitarian aid para sa Gaza at na hindi sustainable ang walang katapusang digmaan. Ano ang solusyon? Madaling maging keyboard warrior at magsabi ng Israel genocide o Hamas terrorist. Pero kung kayo ang nasa position ng power, ano ang gagawin ninyo? Kailangan ng creative solution. Baka international peacekeeping force, baka gradual autonomy with security guarantees, baka regional cooperation involving Egypt, Jordan, at Saudi Arabia. Ang sigurado lang, ang current approach ay hindi gumagana. Paulit-ulit na lang ang cycle ng violence at ang mga ordinaryong tao sa bawat panig ang naaapektuhan. Sa gitna ng lahat ng political posturing at propaganda, huwag nating kalimutan na may mga tunay na tao na namamatay araw-araw. May mga bata sa Gaza na tutulog sa takot na baka hindi na sila magigising. May mga Israeli families na hindi pa rin nakakauwi ang mga kamag-anak na kinidnap noong October 7. Yan ang tunay na tragedy dito habang nag-aaway ang mga politicians, ang mga ordinaryong tao ang nagbabayad ng presyo. Ano sa tingin ninyo? May solusyon pa ba sa gulo na ito? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.